Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message or advice ng mystical card para sa mga Aries. Paalala para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong card na ito ang nagsasabi na merong person na nagkaroon ng realization na mas mahalin ang sarili. Merong sitwasyon or merong nasabi yung person na nakapagpa-trigger sa iyo na ito yung maramdaman mo. Self-love. Release. Connected siya sa self-love kasi nire-release mo na kung ano man yung mga negative na nararamdaman mo or kung nasa negative ka man na sitwasyon. Ngayon ka na nagkakaroon ng lakas ng loob para gawin ito alang-alang sa sarili. Ngayon naman guys, bago ko simulan itong tarot reading, nagtanong na ako sa mga cards at ang una kong tanong ay, ano ang nais mo? Ang bilis nating makakuha ng cards. The Temperance, 10 of Swords, 5 of Wands. Kaya pala gusto mo nang palayain yung sarili mo or magkaroon ng self-love dahil sa mga trauma at saka sitwasyon na nakapagpapalungkot sa iyo. Natututo ka na rin na magbalanse sa sitwasyon. At saka itong 10 of Swords, release din, nakadalawang cards ka na. Kung ano yung gusto mong i-release, yung gumugulo sa isip mo, at saka yung mga kaguluhan. May sitwasyon ka mang gini-give up o kaya gini-give up mo na yung gusto mong sabihin or gusto mong mangyari. Hindi dahil natalo ka, kundi para magkaroon ng katahimikan yung isip mo at saka yung kalooban. Kung hindi mo ito ginagawa ngayon, gagawin mo in the near future. Sa career or negosyo, nagkakaagawan ng customer o kaya ng atensyon sa trabaho. Kasi ang tingin ng mga tao sa iyo or kasamahan mo sa trabaho, ikaw yung mahirap kakompetensya. Matindi yung inggit ng tao sa iyo, pero kahit naman tanggalin ka sa trabaho or mawala man yung ibang customer mo, nasa sayo na yung kakayahan eh. Mabubuhay ka pa rin kahit nasan ka ano man yung gawin mo. Kung nag-a-apply ka man ng trabaho or gusto mong ipagpatuloy yung negosyo mo or career, kailangan mo ng diskarte at saka paninindigan kasi may mga taong gustong makuha kung ano yung nakamit mo. Ang kailangan hangarin mo or naisin mo kung paano mo mas i-level up ang sarili. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, kung kayong dalawa lang ng person mo, mas okay. Pero kapag may sumasali o kaya nakatira kayo sa bahay ng parents mo or parents ng person mo, doon magkakaroon ng problema. At para sa ilang single, kung meron kang person na nagugustuhan, ikaw mismo yung dumiskarte. Huwag kang humingi ng tulong. Kasi yung taong tutulong sa'yo, sila yung magkakadevelopan. Maraming magiging hadlang para mapalapit ka dun sa person na nagugustuhan mo. Ang tanong ko naman dito ay ano ang hadlang? 8 of Cups, the Hangman,
at Ten of Cups. Itong cards na ito, kung ang ilang Aries, ready ka na i-let go yung situation, i-release, napakita na sa mystical cards. Ang ilan naman ay kung hindi mo kayang i-let go yung situation, ilayo mo muna yung sarili mo sa sitwasyon. Kasi kapag pinaglalaban mo yung gusto mo, nauubos lang yung energy mo sa walang kabuluhan. Hindi mo nakukumbinsi yung person or mas lalo lang gumugulo yung sitwasyon. Ito yung nagiging hadlang. At saka nakadalawang cards ka na yung problems mo ay kahit gaano man kabigat ito, masusolusyonan mo. Hindi man masunod sa plano na gusto mo, pero maaalis ka sa negatibong sitwasyon at makakapagsimula ka muli na mas positive. At saka sa financial, napaka-madiskarte mo talaga kasi nag-iisip ka kung paano pa mapapalawak or mapaparami yung financial na meron ka. Kasi ang ilan sa inyo gusto mong makaipon or lumaki yung ipon mo. At saka hindi lang naman financial ang iniipon. Pati yung maraming kaibigan, yung image mo sa tao, at saka pagmamahal. Si God or ang spirit guides mo ang maggagawa ng milagro sa buhay mo na para magamit na instrumento yung mga taong nagmamahal sa'yo o kaya mga kaibigan. Na para matulungan ka. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na pareho kayo ng person mo na inabandona na yung relationship. Pero yung commitment or yung responsibilidad nyo ng person mo sa family ay nagpapatuloy. At saka may ilan na nagsasama pero hindi nyo na mahal yung isa't isa. May mga person na nagtitiis alang-alang sa family. Ang ilang single naman, may darating na potential person na magugustuhan mo, pero hindi ka didepende sa feelings mo sa person na ito. Mas bibigyan mo ng prioridad yung family mo. Page of Swords, Knight of Wands, at The Magician. Ito yung mga cards para sa solution. Mas nagiging totoo at saka pinoprotektahan mo na yung sarili mo. Sa mga taong alam mong hindi naman tumutupad sa kung ano yung nabitawan na pangako or salita. Mas binibigyan mo ng power yung mga desisyon mo na kung ito na yung gusto mo, ito na yung gagawin mo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo may posibilidad na ma-injury o kaya yung magkaroon na aksidente. Malalagpasan mo naman to pero mag-ingat ka pa rin. Dalawang cards na yung nagsasabi patungkol sa health improvement. Sa mga single, meron ka makikilalang potential person pero may pagka-immature pa itong person na ito. Naka-dalawang cards na. Pero hindi mo to kailangan panghinayangan kasi meron namang bagong darating na love sa buhay mo. Ang ilan naman na nasa relationship, marami talaga kayong hindi mapagkasunduan ng person mo. Naka-4 na cards ka na, pero isa sa inyo yung mag-aayos ng sitwasyon, kumbaga magiging kalma. Ang gusto kasi nung person ay yung makapag-focus kayo pareho sa napag-usapan nyo or yung plano patungkol sa commitment. At saka nabanggit nga sa unang cards, diba, na merong nagsasama na magkarelasyon pero nagsasama lang kayo.
May iba naman na inabandonan nyo na pareho yung relationship. Isa sa inyo ng person mo yung magkakaroon na ng bagong karelasyon. Pareho kayo pero mas mauuna yung lalaki. Pero sana, kung isa man sa inyo yung magkaroon ng bagong karelasyon, huwag kalimutan yung responsibilidad or napagkasundoan. Dahil sa dumarami na yung nagiging obligasyon. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Kailangan mo muna ng space or katahimikan sa buhay mo kasi yung solusyon na hinahanap mo sa problem mo ay paparating na, darating sa iyo. Inulit-ulit na hindi sakto sa nais mo pero ito yung kailangan mo. Para maging aware ka sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, matuto ka rin na i-relax mo yung sarili mo para mas makikita mo ng klaro yung solution sa problems mo. Maging totoo ka sa sarili mo kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay maiintindihan ka. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo kasi may mga tao na pakikinggan lang kung ano yung gusto nilang marinig. Inuulit lang ulit na matuto kang manindigan para sa sarili mo. Alamin naman natin yung final card. At saka guys, i-add ko lang para sa mga nasa relationship, naka 3 cards ka na pareho na kayong nag-iisip ng person mo na malaya na sa isa't isa. Pwedeng nag-apply na kayo ng divorce o kaya yung wala nang pakilamanan. Yun yung napagkasundoan. Pero meron din ilan na nasa relationship na sinusuri nyo munang maigi kung gusto nyo ba talagang ipagpatuloy pa yung relasyon. Itong judgment naman ay pinapayuhan ka na suriin mong maigi yung situation at kung ano yung tingin mong best na solution para sa mga nangyayaring problemang dumarating. Kailangan confident ka, sigurado ka sa mga desisyon mo, yung hindi biglaan. At kung meron ka mang gustong i-apply na pagbabago sa sarili, hindi pa huli ang lahat. Kaya sinasabing huwag pagdudahan yung sarili mong desisyon o kaya sarili, kasi lahat naman tayo may takot na sumugal. Pero ito lang talaga yung solution or kasagutan sa mga nangyayari sa buhay natin. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Leo, Scorpio, Aries, Libra, Gemini, at Aquarius. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o kaya letra ng pangalan mo. Q, T, R, J, E, C, D.